Before I start, I want to read the scriptures in Luke chapter 4, verse 18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to proclaim, to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Expect something that you do not expect in your life today. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, He will not change. Kung siya ay nakapagpagaling ng may sakit, nung siya ay nandito pa sa lupa, ngayong hapon na ito, dinideklara ko, lahat ng may sakit ay may kagalingan. So let us pray. Heavenly Father, I thank you once again for giving me an opportunity to preach your gospel. And Father God, I do believe you have chosen this vessel, O Lord, a humble vessel in order for you to be exalted. Let your name, Jesus, be exalted and high, and I will be demoted in myself, O God. Lord, ikaw ang marinig nila, hindi ako, at ang pangalang Jesus ang parating maitaas sa buhay ng bawat isa. And this we pray in Jesus' name. Amen. Sige, kumabay ka man ng 5 tao, sabihin mo, may kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sige, kung nakakamay ka na, pwede ka nang maupo. The Lord told me yesterday night, hindi ako nakatulog eh. Sabi ko, Lord, anong pipreach ko roon sa mga nag-aapoy na mga kababayan ko? Hindi sumasagot ang Lord. 4:00 na ng madaling araw, gawa ako ng gawa. Wala talaga. Sabi niya, ako ang magtuturo sa kanila. Jesus Christ is the teacher, the Holy Spirit of the living God. Sabi ko, Lord, okay, I give up. Ikaw na po bahala. So, kung makikita natin, gumawa ko ng slide, sabi ko, okay, I will just going to preach what you have preached 2,000 years ago. Dito nagsimula ang preaching ni Jesus Christ. Luke 4, chapter 18 and 21. Yung binasa ko po kanina. No? The Spirit of the Lord is upon me. Nung tao po si Jesus Christ, ang Espiritu po ang nasa sa loob niya. At ang Espiritu po, the Holy Spirit of the living God, is the Word of God. Salita po ng Diyos, kaya sinabi sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. Kaya yung John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Kaya nung binasa ni Jesus Christ itong Luke 4:18, makikita niyo yan sa Isaiah chapter 61 verse 1, 2, and 3. So, basahin natin yung sinabi niya. Sumunod dito, and he began to say unto them, pagkatapos niyang basahin to, sinabi niya, and he began to say unto them, this day is this scripture fulfilled in your ears. Sino nakarinig? Pumalakpak nga ng malakas. Ngayong hapon na ito, dinideklara ko, yung ginawa ni Jesus, mangyayari sa inyo ngayon. Parang mahina yung amen, Reb.
Hallelujah! So, he began to say unto them, this day is the scripture fulfilled in your ears. Ano yung anim na aspeto? Bakit niya sinabi ito? Because he has anointed. 2, number 1, preach the gospel to the poor. Sino rito mayayaman? Hindi ka na mahirap. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na mahirap. Titingnan natin. Amen? Number 2, ang sabi rito, to heal the broken-hearted. Kalabitin mo yung katabi mo. Ano yung nasa puso mo ngayon? Kasi dito mag-concentrate ang pagtuturo ko ngayong hapon na ito. Meron bang broken-hearted dito? Taas nga kamay. Ang broken-hearted, hindi lang sa lovers, sometimes nabo-broken-hearted ka sa katabi mo. Hindi ka pinautang. Sometimes broken-hearted ka dahil hindi ka pinayagan na mag-disco. Sometimes broken-hearted ka dahil hindi ka pinapansin ng kaibigan o minamahal mo sa buhay. May message ka, sin-zone lang. Broken-hearted, hindi lamang yan sa pag-ibig. Actually, the best enemy of God really attack your heart. Kailangan ang puso natin, ingatan nating mabuti. Amen? Kaya nga yung John chapter 1 verse 14, sabi ng Bible, and the Word became flesh and dwell among us. Amen? The glory of the one and only full of grace and truth. Sino yon? Walang iba kundi ang kanyang nag-iisang anak, Jesus Christ. Tayong lahat hindi anak. Sabi ng Bible, He has only one Son. And the name is Jesus Christ. Pero, noong dumating ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak. Ano ba yung anak ng Lord? Walang iba kundi ang kanyang salita. The Word that became flesh and dwell among us. Kaya si Jesus Christ lang ang makakahil ng mga pusong sugatan. Sino ready na? Oy, ang daming nagre-react, Reb. Ibig sabihin, maraming sugatan sa puso rito. Marami bang hindi nagpautang sa inyo? Okay, number 3, no? Sabi rito, to preach deliverance to the captives. Now, deliverance is not from McDonald's or from Jollibee. Deliverance this is yung sinasabi nating pinalaya ng Lord pamula doon sa kahirapan, sa kasaganahan. Amen? Anong kasaganahan? Ibig sabihin, ikaw ay sasagana kapag ikaw ay nakalaya sa puso mo ngayon. Yung sugatan na yan, gagamutin ng Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Hindi sa pamamagitan ng inyong pastor o ng inyong reverend or nobody can heal your heart. Only you and God can do it. Amen? Kaya nga, ang number 4 niya, sabi rito, to recover the sight of the blind. Kasi ang mata, is the windows of your soul. Kaya nabubulagan tayo dito sa mundong ito. May nag-offer sa'yo ng 1 million. Aba, iwan mo na ang wifi. Sino rito gustong gawin yon? Wala. Naka-live kasi kayo eh. O-offeran kayo ng 5 million. Wala pa rin?
May nag-iisip na. Rupee po ang i-offer ko. Rupee. Hindi dirhams, hindi peso, rupee. Okay? Indonesian rupee pa, hindi Indian. Okay. So, number 5, to set at liberty them that are bruised. Makakalaya yung mga nasa bisyo pa until now. Amen? And to number 6, to set the acceptable year of the Lord. Kapag kayo nakalaya, ito ay acceptable year of the Lord. Every year, meron siyang pinapalaya. Ngayong taon na ito, ikaw ang palalayain ng Lord. Lahat ng nag-amen, sila yun. Amen? Amen. To accept the year of the Lord, you must have a pure and clean heart. Yan, dito tayo magsimula, no? Sa function ng puso natin, no? Yung blood, dito lahat nag-aano yan sa puso natin. At nagpapump yan lahat ng vein, kahit na yung pinakamaliit na vein, sa utak natin, dumadaan lahat sa puso. Kaya kapag ang puso mo ay sugatan at maraming problema at hindi ka na makatulog, then your heart will going to beat it into your mind. Kasi ang normal na tao, dito sa mind parate ang battle. Why? Kasi lahat ng nakikita mo, lahat ng naririnig mo, lahat ng naaamoy mo, lahat ng naralasahan mo, pati na yung pakiramdam mo, the 5 senses, it will go to your mind. And then, your heart will going to register everything. Lalo na pag nagalit ka, yung mga nai-stroke, yung may mga pumuputok na ugat dito sa ating ulo, 99% nagalit, na high blood. Amen? Naniniwala kayo ron? Sino rito yung mga medical practitioner? Lahat sila na encounter ko, sa akin, yung na-stroke. May galit sa puso. And then kaya ang sabi ng Lord, yan ang ituro mo ngayon sa Wi-Fi, marami diyan ang sugatan. Kaya ang sabi ng Lord, I will mend their heart now. Sino rito ready na? Taas nga ang kamay. O konti, Lord, ang nagsabi ng totoo. Liars go to church. Okay, anyway, imbitahan niyo ulit ako rito. I don't mind. Pero the truth, ang inimbitahan ni Reb dito, hindi ako, kundi ang salita ng Panginoon. I am only a carrier of the Word of God. And the Word of God, kapag ni-receive mo, John 1:12, for as many who receive Him, to those who believe in His name, Jesus Christ, He gave them the power to become children of God. Sino rito gusto anak siya ng Diyos? Sino rito gusto mahalin niya si Jesus? Praise the Lord. Kasi ang kailangan natin, hindi naman siya naparito para magpagaling lang o magpalayas ng demonyo. Naparito siya para siya ay manahan sa atin. Amen? Saan siya mananahan? Sa puso natin. Amen. Hindi siya mananahan o hindi siya titira
kung kanino kapag ang puso mo ay marumi. That's why the blood na meron ka kapag ikaw ay Kristiyano na, hindi na yung blood ng galing sa tatay at nanay mo. When you become born again, your blood now is from heaven. It is the Word that became flesh. Kaya nga si Mary, sabi niya, paano ako mabubuntis? Hindi pa ako ginagalaw ni Joseph. Sabi ni Mary, sabi ng anghel sa kanya, to God, nothing is impossible. Nung sinabi ng anghel sa kanya na si Elizabeth ay buntis for 6 months, na alam ni Mary na ito ay matanda na at baog, ay natakot siya at naniwala siya sa anghel. Ano sabi ni Mary? I am a servant of God. Let it be according to thy word. So, ang word na dala-dala ng anghel during that time is Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Kaya nga yung John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwell among us. Saan pupunta yun? Sa puso mo para lahat ng nakikita mo, naririnig mo, naaamoy mo, nararamdaman mo, the heart will going to encounter all those things. Lilinisin ng dugo ni Jesus yung kanyang salita, lahat ng karumihan sa atin. Okay. I will just make a demo. Suppose this is your heart. No? Nung bata ka, malinis yan. Wala ka pang alam, wala kang narinig, wala kang naintindihan sa mundo, right? Sino rito yung pinanganak, alam niya na lahat? So tingnan nyo, malinis po siya. Pero dahil sa lumalaki siya, nilabas siya ng nanay niya, no? Ang unang teacher niya, syempre, ang nanay at tatay niya. Okay? Ano tinuro sa kanila? Kung ano yung nasa mundo. Kung ano yung natutunan nila sa tatay at nanay din nila. So, ayan po yung heart natin. Every day, may natututunan ng bata. At lumalaki siya, naririnig niya sa magulang niya, ang puro awayan. Paglaki ko, gagayahin ko tatay ko. Yung babae naman, paglaki ko, gagayahin ko nanay ko. So, lahat ng mali ay pumunta sa puso. Amen? First, sa mind, and then, pumunta sa heart. Ayan po nangyari. Ano nangyari? Ano nakikita nyo? Pumasok siya sa school, nagbarkada, natuto ng mga bisyo, natuto ng pagsisinungaling, natuto lahat ng marumi, inabsorb ng mind at pumunta sa puso. Amen? Nakaaway ang kapatid, ang kaibigan, nagselos, nainggit, lahat ng masasama. No? Galatians chapter 5, verse 19 to 21, ipinasok at sinaksak sa puso. Inggit, kayabangan, lahat ng masasama dito sa mundo. Kaya ang kulay niya, ng puso niya ay naging madilim. Yung ginawa ng Diyos, napabayaan. This is a gift from God. Ano yun? Bible. Nakarating ka rito, nagkaroon ka ngayon ng sunil. Okay. Natuto ka noon, binigay ni Reb, no? Nagkaroon ka ng discipleship, SOL1, SOL2, encounter, pre-encounter, post-encounter, Bible study. So, lahat yan ng salita ng Diyos ay naipasok sa puso mo. Amen.
Kaya, ang puso mo ngayon, mangyayari diyan dahil nahaluan ng salita ng Diyos. Ito ay babalik sa bago. Tinanggap mo na si Lord eh. Mayroon ng ilaw, nagliliwanag na ang puso mo. Amen? Ayan po yung tubig na sinabi niya sa Samaritan woman. Woman, kung alam mo lang, ang daladala ko, ikaw na ang hihingi ng tubig sa akin. Naalala niyo yon? O nabalitaan niyo lang? Hindi niyo nabasa? Woman of the well, di ba? Kaya, the moment na meron ka araw-araw na salita ng Diyos, nagde-devotion ka, lilinis ang puso mo. At kahit na si Satanas, sasaksakan ka sa mata, sa ilong, sa bibig, sa tenga, so sa pakiramdam mo, mga kasalanan, hindi na yan uubra. Bakit? Meron ng liwanag sa puso mo. Ako nyo, this illustration, no, is good kasi Kristiyano ka. Pero, baptize ka ba ng Holy Spirit? Ang gusto ng Lord, siya na ang puso mo. At ikaw na ay lulubog sa kanyang salita. Kasi kapag ikaw, ang puso mo nasa Lord na, hindi na lalagyan ng salita yan, kundi ang salita ay lalakaran mo na. Amen? And your heart will remain intact with the relationship of God. Kasi ang baptism of Holy Spirit, baptism means baptizo, ilulubog ka sa Word of God. Dapat nakababad ka para ang puso na yan, hindi na yan malulusatan pa ng anumang dumi. From your ears, from your eyes, from your nose, from your heart. Wala na. Bakit? Patay ang katawan, pero buhay ang espiritu mo dahil sa salita ng Diyos. Kaya ang topic ko actually is pure heart. Bakit? Nilinis ng Lord ang maruming puso mo from your birth hanggang sa ikaw ay malagyan ng salita ng Diyos. For as many who receive, to those who believe in Him, He gave them the power to become children of God. So, hindi ikaw, kundi si Jesus Christ ang anak ng Diyos na nasa sayo. Kaya tinawag na Emmanuel, God is with us. Okay po ba? Now, today, I just want to ask you, no, very clearly, ano ba ang nasa puso mo? Galit ba? Poot? Selos? Kung ano man yan na nagbibigay ng hindrance para ikaw ay maging anak ng Diyos, this afternoon, isurrender mo lahat. Surrender mo na. Ilubog mo sa salita ng Diyos. And I'm very sure healing is in here. Andyan ang healing. Ang healing kasi hindi sa tao nagmumula. Ang healing nagmumula sa salita ng Diyos na tinanggap mo sa puso mo. Sabi ni Jesus Christ, John 6:63, the Spirit gives life. The flesh profit nothing. The words that I have given you, they are full of Spirit and they are life. Kaya yung nire-receive nyo dito sa Wi-Fi, sa
cell group nyo, sa inyong leader, huwag nyong baliwalain. Especially the leader that you have. No? Igalang natin. Igalang natin ang pastor, ang family ng pastor. Igalang din natin ang mga leader na nagli-lead sa inyo ng salita ng Diyos. Huwag niyong baliwalain. Kasi baka sinasaktan niyo ang leader niyo, ang nasasaktan ang Diyos. Amen? May mga masasakit na salita na naririnig ka sa mga preaching, tanggapin mo. Para sa iyo yun, hindi para sa katabi mo. Amen. Amen po ba? Do not grieve the Holy Spirit, yung salita ng Diyos, katakutan natin because the fear of God is the beginning of wisdom. Lahat ng salita ng Diyos, wisdom yun. Huwag mong tanggihan. No? Masakit yan. Sabi ng Psalm 23, no? Even though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Yung salita ng Diyos, dahil kasama mo araw-araw, tinuturuan ka, tinutuwid ka, kino-comfort ka. Your rod and your staff, they comfort me. Kaya si David, nung magkasala siya, hindi siya nagpalinis ng salita lang ng Lord. Sabi niya, Lord, create in me a clean heart. Psalm chapter 51. Sabi ni David, no? Create in me a clean heart, O God. Hindi siya nagpalinis lang. Ang sabi niya, create in me a clean heart. Kaya walang clean na heart dito sa mundo, kundi ang Panginoon lang. Ilubog mo ang heart mo sa Kanyang salita. Sabi niya, and renew the right spirit upon me. Sige nga, tingnan nga natin yung Psalm 51. Sa verse 1, sabi rito, no, nung lumapit si Prophet Nathan kay David, after he had gone into Bathsheba, have mercy on me, sabi ni David, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. Now, i-highlight ko na lang ang verse 10. Sabi niya rito, create in me a clean heart. Hindi siya, Lord, linisin mo ang puso ko, no. Ang sabi niya, baguhin mo o bigyan mo ko ng bagong puso. Create in me a clean heart, yung malinis na puso. Eh, wala kang ano yan. Kaya nga si David, kahit nagkasala siya, pumatay siya ng marami, nangalo niya siya, then it wash away because God's heart is already there in him. Kaya nga, nung si Jesus lumakad na dito sa mundo, yung mga bulag, sinatawag siya, Son of David, have mercy on me. Because the heart of David was changed into pure heart. Nakakuha nyo? Because of his prayer, restore unto me the joy of my salvation, verse 12, and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressor thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. Yan po yung panalangin ni David. Nung siya ay kinausap ni Nathan, Prophet Nathan, because his heart is not clear, is not pure. And David said, create in me a clean heart, O God. So,
lahat tayo ay tumayo at this moment, I want you to sing to the Lord. No? Have praises to God. Worship Him in spirit and in truth. At makikita nyo, ngayong araw na ito, ang kagalingan ay mararanasan nyo. Spiritually, mentally, physically, financially. Sino rito yung mga nabobroken heart kasi nga maraming problema financially. Spiritually, all the aspect, papagaling ka ng Lord ngayong hapon na ito. Let's ask God a pure heart. Yung i-create niya ang bagong puso. Na puso mo maging dalisay. At nakapokus lang yan sa kanyang salita. Hindi sa salita ng mga kaibigan mo, hindi sa nakikita mo na nagbibigay ng takot sa iyo, sa paligid mo. Katulad ng mga wars, rumors of wars, famines, pestilence, anything na sinabi ng Lord, nandyan na yan sa Bible. Pati mga tsunami, lindol, earthquake in diverse places. Huwag kang maguluhan. Huwag mong idibdib yan o ilagay sa puso mo. A pure heart doesn't look on the surroundings. Ang may totoong puso ng Diyos, alam niya na ang mangyayari. At pinili ka, kaibigang kapatid, para maging tahanan niya. Sabi niya sa John 14 verse 23, "If you love me, you will obey my commandment." Kailangan alam mo ang commandment niya. Simple lang. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the same is to love your neighbor, the same as yourself. Kapag mahal mo ang sarili mo, hindi ka mananakit ng kapwa mo. Hindi ka magkakaroon ng kaaway kung mahal mo ang sarili mo. Kaya nga sinabi, the second commandment is the same as first. Kung paano ka minahal ng Diyos, sa karumihan mo, nilinis ang puso mo. Kaibigan kapatid, ganyan ka inibig ni Jesus. Huwag mong baliwalain ang kanyang salita. Sabi niya sa John 14, verse 23, "If you love me, you will obey my commandment. And the Father will love you, and I and the Father will make you our residence." That's why if you are a true Christian with a pure heart, hindi ka na magkakaroon ng sakit at karamdaman. Because Jesus Christ healed the broken-hearted. And He wants you to have a pure heart. This afternoon, kung nakarelate ka sa message, come forward, we will pray together. While the choir is singing the song, taas mo ang kamay mo. Sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng bagong puso. Yes, Lord. Umiyak ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, nahihirapan na ako. Ayoko magkaroon ng stroke.
itong dinadamdam ko, Panginoon. I want your heart. Be my heart. Yes, Lord. Come on, church. Do not harden your heart. Kung tinatouch ka ng Lord ngayon, hindi yung katabi mo. Huwag mong pakialaman kung sino yung katabi mo. Hindi yan makakapagpalinis ng iyong puso. Yes, oh Father God. Yes, Lord. Yung puso na gusto ng Lord mapasayo. Huwag mong pigilan yan. Habang ikaw ay nakapikit ngayon, the Lord, angels, is operating you. Gumagawa siya ng bagay na hindi mo alam. Nililinis niya ng kanyang salita ang iyong puso upang ikaw ay magamit niya. The Holy Spirit with fire will baptize you today. Oh, Rabashaka Babayanda. Rabayanda Lalakianda Lalahanda Lalayanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. A heart that beats from passion, that pleases you, my Lord. Yes, Lord. Of worship that rises to your throne. A heart that hides the word, so deceiving not coming. A heart that's undivided upon the roots and rain. A heart that beats from passion. Sige, kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Kausapin mo siya. Heart to heart kayo. Yes, heart to heart kayo ni Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Jesus. Focus your eyes to Jesus, the author and finisher of your faith. The author and finisher of your life. The thief cometh but to steal, to kill, and to destroy your life. But Jesus said, I have come to give you life more abundant. Oh, Rabababayanda Lalagyanda. Yes. The presence of the living God, the Word, and the power of the Holy Spirit is upon your heart right now. Lord, hallelujah. To those who are first-timer, just repeat this prayer after me. Say, Lord Jesus, I thank you for thy word. I am a sinner
From my childhood until now, my heart is distorted. My heart longs for your love. Hindi ako makapagbigay ng pag-ibig kasi wala pa ako niyan sa puso ko. Hindi ko nararamdaman ang totoong pag-ibig. Sa oras na ito, Panginoon, sinabi ng salita mo, for God so loved the world that you gave your only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. I believe and I receive that word that cometh out from thy mouth. And today, I am a born-again Christian, baptized by the power of the Holy Spirit. I accept you as my Lord and Savior from now on until your second coming. Oh, Rabashanda Karabayanda Lalahanda. Yes. I'm going to pray for you right now. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Be ready. I can feel the power of the Holy Ghost in this place. Be ready. Kahit nasaan ka, kaibigan, kapatid, ang Panginoon ay hindi mo matataguan. I call you, devil, get out from the heart of these people right now. Right now. Right now. In Jesus' mighty name. Rabbi Handa Lalaki Handa Lalahanda. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Yes. We will pray together right now. We will pray together right now. Hallelujah, hallelujah. Yes, are you ready now? George? Are you ready? Do not be an spectator only. Let the power of the word be unto your heart right now. Now, the word dwells in you. I speak of fire now. Be filled and touched by the Holy Ghost. Yes, Lord. Yes, minister, please. Please help all the ministers in the house. Come. All the B12s, those of you who receive the power of the Holy Spirit, now is the time for these people to release
the blessing of the Lord. Fire! Yes. Yes. Oh, Rabababayanda. Rabashaka Rabayanda Lalakiande. More, Lord. Say more, all of you. None of me. All of you, Lord. None of me. Yeah. Fire. Yes. I release the power. I release the love of Jesus. I release the word of God unto you. Fire! So that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you will reign. A heart that beats compassion, that pleases you alone. The Lord of presence of the living God. Sige, taas natin ang ating mga kamay sa mga oras nito. Pasalamatan mo, Panginoon. These
afternoon is an encounter that you will never going to forget. Baptism of the Holy Spirit is right now happening into your heart. Familiar spirit and rebellion spirit, I come against you right now. Get out of this church. You do not have room in this church. And I speak love to each of every one of you. The love of the Father, the love of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit you will encounter every day in your life. Hindi lang tuwing linggo. You will encounter the love of Jesus every day. Mahalin nyo ang pastor nyo. Mahalin nyo ang leaders nyo. Mahalin nyo ang mentor nyo. Do not rebel, because rebellion comes from Satan, Lucifer. And he is already under your feet. Tapakan niyo yan. Wala siyang magagawa sa buhay niyo. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your presence this afternoon in this church where you entrusted to Reverend Dr. Ricky Valerio and his wife, Mylene Valerio. Lord, you gave them the power, O God, to demolish all the works and plans of the enemies. I pray, O Lord, this will be passed over to his 12 leaders, all the leaders of Wi-Fi. I pray, O Lord, the anointing that will break every yoke of bondage will be upon them. And I pray growth in this church, not only in this place, but throughout the world. As winning fire, O Lord, will harvest all the souls that has been lost. Thank you, Father God in heaven, before the coming of the Lord Jesus Christ. I pray that every name in this place, O Lord, will be written and will not blot out to the book of life. And this we pray, everybody agree and say, Amen! Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hello everyone. Kung kayo po'y na-bless sa mensahe ngayong araw na ito, I would like to encourage everyone to please like, follow, or subscribe and share this video to your friends, to your family, or to everyone that you knew. So God bless and see you until next.